Ngayon pa lang sa mga Quadrolas fans ay huminga muna kayo ng malalim dahil kakaiba ang mga banat at pamamahiyan ng mga loyalista ng halimaw ng Japan na si Naoya Inoue dahil hindi pa rin tinatantanan ang angas ng Pinas na si John Riel Casimero. Ganito ang larawan ay binahagi para lang ipapahiya ang ating kababayan na si Casimero na kung saan nang linimos raw ng laban para kasalan siya ni Inoue. Hindi namamalaya ng mga kababayan natin na sa panahong itinataas nila ang dangal ni Inoue ay dinudungisan naman nila ang dangal ng kalahi nating Pilipino. Mas lalong ipinapakita nila na walang binatbat ang mandirigmang Pinoy sa halimaw na Hapon. Sinabi pa dito, ng huling pagkakataon na mawag si Casimero ng World Title Belt ay mga 5 hanggang 6 na taon na ang nakaraan. Ang palaging paghahamon ni Casimero ay hindi raw ito paraan para makapunta kung nasaan ang undisputed champion ngayon. Ang obvious lang daw nito ay kinakailangan daw ni Casimero ng retirement fund. Tinawag pa si Casimero na isang paper champion dahil ang first world title belt niya ay kontrayan sa isang boksingero na may 5 knockout loss at ang second belt ay kontrayan sa 42 anyos si Luis Alberto Lazarte na matanda na raw ito. At ang third belt ay kontrayan sa isang boksingero na nag-layoff mula sa 1 taon nang dahil sa injury sa balikat. Dagdag pa nila na maaaring makakakuha raw si Casimero ng maraming suporta mula sa kanyang mga kaubayan. Ngunit hindi raw ito mangyayari ang laban na Inoue kung puro na lang daw dakdak ng dakdak itong si Casimero. Patuloy raw na tinatawag ni Inoue si Casimero na cherry picker. Seryoso raw ba si Casimero dito? Dahil kung numero o ang stats daw ating pagbabatayan ay hindi raw nagsisinungaling ng mga nakakalaban ni Inoue ay mga kampyon. Mga contenders na may pinagsamang winning rate na 86% na mas mataas pa raw kay Tank Davis at kay Terence Crawford kaysa kumpara mo raw kay Casimero ng mga kalaban ay may mga winning rate na 60% lamang. Binanggit naman nila ang mga huling na kalaban ni Casimero na dama na dyan itong si Guillermo Rigundo na 40 anyos na. Binansagan pa ang laban daw nila na isang worst fight dahil sa napakababa na bilang ng mga suntok na binitawan sa laban. Sa laban naman kay Yukinori Oguni ay 44 anyos na raw. Pero i-correct lang natin mga kwento ha. Ang edad ni Oguni ay 35 anyos sa time na yon at hindi po 44 anyos. Pero sinabi pa nila na hindi raw makakadepensa ng tama si Casimero ng headbutt kaya naging tabla ang laban. At ang laban naman niya kay Saul Sanchez. Si Sanchez daw ay isang boksingero na hindi pa subok daw talaga sa 122 pounds. Nanalo nga raw si Casimero by way of knockout pero overweight naman sa laban kaya nagresulta daw na 1 taon na naban itong si Casimero sa Japan. Marami din daw ng mga laban na iniwasan ni Casimero na kung saan ito ay napakahalaga. Una, hindi natuloy ang laban nila ni Inoue dahil ito sa pandemic at higit sa lahat, tinanggap na ni Inoue ang pay cut pero naging sakim raw itong si Casimero na nasa isip niya ay mas kikita pa siya ng mas malaki kaya hindi niya tinanggap ang Inoue fight dahil medyo naliliitan itong si Casimero sa perang kikitain. Pangalawa, iniwasan raw si Jason Maloney na rank 1 na mandatory at pinili ang rank 11 na si Duke Maika. Pangatlo, iniwasan raw si Paul Butler. 2 beses na nagkaproblema sa timbang para lang daw hindi makarap itong si Butler. Nagkaroon daw ng gastritis dahil sa conditioning issue sa pagbabawas ng timbang. Ginamit pa ang ipinagbabawal ng sauna sa United Kingdom na naka-livestream pa sa YouTube kaya binaklasan na ng tuluyan si Casimero ng World Boxing Organization World Title Belt. At ito pa, gusto raw nalatawan ni Casimero ang mga boksingero na nakapila na kay Inoue dahil gusto niya na dumiretso agad kay Inoue. Sinabi pa nila na ang ninong na Pilipinas na si Mr. Chavit Singson ay hindi raw makakatulong sa kanya. Ilang buwan na raw ang nakalipas kaya ang pag-call out kay Inoue ay hindi raw isang ticket para labanan siya ni Inoue. Mga kakwento, nakita niyo ba ang mga butas ng mga puntong ibinabagi nila ng mga argumento? Nakapokus lang kasi sila sa mga punto na sa tingin nila ay nakapaboritong si Naoya. Pero ikaw kakwento, ano ang nakikita mong mga butas sa kanilang mga argumento? Sige, oras yun na po para kayo naman ang magpapalabas kung ano ang mga pinupunto ninyo.
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong si Thandra, kay kakwentong Schoolmatcher, kay kakwentong Rafael Kahili, kay kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.